Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Tinawag na ngayon na barbarian ang IRGC ng mga tao sa Iran. Mga barbaric daw. Dahil sa pati yung function ng presidente, yung si Masoud Pezeshkian, ay kinuha na ng IRGC. Sila na yung bali talagang humawak ngayon. Sila yung may grip na tinatawag grip of all of Iran's function. Pati na yung mga opisyalis ng Iran na mga legit na hinalal ng publiko ay wala nang silbi yun. Talagang military junta na ngayon. Kagabi pa yata ang kudita na yan eh. Meron daw nangyaring kudita, martial law. At inisa-isa na ngayon pagbitay yung mga protestors nung nakarang buwan ay inisa-isa at merong 8 babaeng nakalinya ngayon na narinig yan ni Trump at sinabi ni Trump kanina sa kanyang social media sa Truth Social na wag niyong bitayin yan. Kapag bitayin niyo yan, pulbusin ko kayo kapag matapos ng ceasefire. Kaya merong babala si Trump sa pagbitay sa mga babae na yun. At kahit isa lang daw ang bibitayin ay talagang kikilos si Trump yan. Kaya magandang balita yan. At least narinig ni Trump. Hindi pareho kay Pope Leo XIV, di ba? Batikos ng batikos sa Amerika, batikos ng batikos sa Israel. Pero kapag ni-rape, pinatay yung mga Israelites ng mga Hamas, walang imik ang Santo Papa. Ngayon, bibitayin yung 8 babae na protestors, bibitayin ng IRGC, walang imik ang Santo Papa. 37,000 namatay sa protest, pinagbabaril ng IRGC, walang imik ang Santo Papa na yan. Ano bang klaseng Santo Papa yan? Bakit kumikiling talaga siya sa mga Islamic terrorist? Kaya nga tinawag siya ngayon sa Amerika ng mga Christians na Islamic Pope. Hindi naman talaga naniniwala ang mga Amerikano diyan sa Santo Papa na yan. Tayo lang dito sa Pilipinas ang naniniwala. Ako hindi ako naniniwala sa kanya. Yung si Pope John Paul, medyo mabait talaga yun eh. Diba? Si Pope John Paul, mabait na Santo Papa. Ito, kumikiling sa mga demonyo eh. Anong tawag nyo sa mga taong kumikiling sa demonyo? Di assistant ng demonyo. Okay, so ito pakinggan natin ang sinabi ngayon ng mga Iranian media na barbaric tong IRGC na to. So ito ang video. The barbaric IRGC has expanded their grip on power over Iran and is increasingly taking control of the president's appointments and key Iranian state Si functions. Masoud Pezeshkian, inagawan ng kapangyarihan nitong Amid Bahidi. Yan yung leader ngayon ng IRGC. Pati yung mga official function ng kanyang mga opisyalis, inagaw na rin ng mga IRGC. Kaya ibig sabihin, wala na function talaga ang gobyerno ng Iran, kundi ang naggobyerno ngayon sa Iran ay ang IRGC, which is hindi naman talaga yan ang army ng Iran. Meron sariling army ang Iran eh. Kaya ito ang nakita ko bakit ang duwag-duwag ng presidente na ito, bakit hindi siya magipagbakbakan sa IRGC. Ipilay na ang IRGC ngayon eh. Siguro takot talaga siya dahil siyempre 40 years na tinatakot sila ni Ali Khamenei. Kaya siguro ay takot to the bones, di ba? Takot, fear to the bones, di ba? Takot to the bones. Yung takot nila ay pumasok na sa kanilang mga buto, hindi lang sa utak. Kaya takot na takot kahit tong presidente na to sa IRGC. O, patuloy tayo. Sky News Channel pala to eh. Pero iba yung nag-narrate. Correspondent galing ng ng Iran yung nag-narrate. Pero ang video na ito ay galing sa Sky News Channel, Australia. According to a report by Iran International, the continued shift in power comes after planned peace talks collapsed after fractures in the Iranian regime, according to General Jack Keane. What we're happening here, we shouldn't be surprised. We had the supreme leader killed, and his son has taken over, but clearly
he's got serious injuries, and he has not been able to demonstrate that he is really in charge, except for some message trafficking that's going out there. So there's a leadership vacuum for sure, and it's being filled Kaya by the meron ng IRGC vacuum leadership. sa gobyerno ng IRGC. Kaya biglang pumasok sa eksena ito si Hamid Bahidi. Ayan, oh. Mukhang liburir lang sa pantalan, di ba, mga kababayan? Klarong-klaro sa mukha, walang alam eh. Ang alam niya ay pagbitay, pagbaril, di ba, ang pumatay, ang pagpasabog ng bomba, yun ang alam nila eh. Kasi yung may mga pinag-aralan talaga sa Iran ay magiging mga aktivista kontra IRGC. Kaya sila yung nagprotesta na ang dami-dami nung nakaraang buwan, di ba? Sa 30 provinces ng Iran, lahat daw yun, may nagrarally. Kaya ang mga leader doon pinaguhuli, pinagpapatay. Yung pagtingnan ka na talagang nasa front ka, sumisigaw, binabaril eh. Ganun ka-demonyo ang IRGC, ganun ka-barbaric. Kaya itong nasa radar na to, nasa crosshair na to, ito siya oh. Nasa crosshair na yan ng Israel, ng Mossad. Nasa site na yan ng missile ng Israel. Pagkatapos itong ceasefire na to, sigurado ang unang casualty ay ito. Nababasa ko kasi ang plano ng Israel eh. Sa palagi kong pagsubaybay sa mga galaw ng Israel, halos nababasa ko na kung sinong isusunod. So ito na. Sigurado yan. Okay, patuloy tayo sa Fox News. And it's not surprising. Why? And it's not surprising. Why? Because they have the guns. And that's the reality of what is taking Ayun. place here. They own the force mechanism inside of Iran. And they're forcing the political people, who are also hardliners, just as much as Vahidi is, to conform to his will. And that's the reality of taking place. And what's helping Vahidi in his power grab here Ayun, is so the head of power the grab. National Security Council. Biglang nag-power grab si Bahidi. Itong narito na panot, di ba? Walang alam, mukhang bubo. Nag-power grab siya, akala niya kaya niyang i-manage ang buong Iran. Kaya niya ang IRGC kasi pareho silang bubo. Walang pinag-aralan. Kaya niya. Pero doon sa majority of Iranian people, na ang iba dyan ay nag-aaral sa kolehiyo, ay hindi niya ma-manage yun. Kasi galunggong yung isip niya eh. Ang alam niya ay mga pagpaputok ng baril, ng bomba. Okay, tapusin na natin itong balita. Zolgadar is supporting him. Zolgadar is supporting him. And also Galibov, who comes out of the speakership of their parliament, is also bending to his will. The foreign minister is sidelined, and he's in the deal. He's not really relevant other than the fact that he has relationships with our negotiating team, and he's a useful tool for them. Iranian President Pezeshkian is reportedly desperate to make a Ayun, so deal, yung sabi but ko the na ito, kahit IRGC itong commanders presidenteng are not puppet budging. ng IRGC ay gusto niyang magkipag-deal sa Amerika kasi presidente siya eh. Pero wala siyang magawa. Kontrolado ng ano, lalo na ngayon na may military junta ang IRGC sa Iran, ay hindi niya magawang mag-react dahil wala siyang magawa eh. Baka bibitayin pa siya sa crane. Alright, mga kababayan, anong masasabi niyo dito na talagang napaka-barbaric na ng galaw ngayon ng IRGC? Mantakin niyo, power grabbing na. Pati yung presidente ay pinatabi na at umupo na yung Bahidi. Yung panot na walang utak. Diba? Yung utak niya ay may halong pulburay. Gusto niya sabog bomba doon, bomba dito. Diba? Kaya barbaric ang tawag ng ng reporter. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Lalong gumulo ang Iran ngayon eh. Kaya sa tingin ko, kapag iwanan ni Trump yung Iran na yan, magkakainan sila yan dyan. Sila yan mag-aaway sa Iran. Magkakainan, magkakagatan sila dyan para mga sumbi na. Kasi wala na talaga eh. Yung mga tao sa loob, desperado na. Parang mga sumbi na, di ba? Pinagbabaril na lang, pinagbibitay na lang. So anong magagawa mo? Kahit sino, lalaban na eh. Kapag gano'n na papatayan ka rin lang, lumaban ka na. Kapag may dumaan dyan na pwede naman sigurong bumili ka ng itak, di ba? Yung dami-daming baril sa
Nakikita natin, nabibili lang sa daan eh. Bakit tong mga tao dyan sa hindi marunong bumili ng sariling baril? At kapag magprotesta sila, magdala ng kanya-kanyang baril. Di ba? O kaya mga granada. Para tabla-tabla na, kaysa bibitayin lang sila ng walang kalaban-laban. Nakakawawa naman, mga kababayan. Kaya anong masasabi nyo? Pag-comment na lang sa ating comment section at sa aking mga avid followers. Ako'y saludo sa inyong lahat. At lalo na sa mga bagong subscribers ngayon, malaking tulong ang pag-subscribe. Maraming salamat at hanggang sa muli.